Doon sa mga nakaraang video ko na ginawa ko ay nagbigay ako ng 4 na structure na dapat meron ng isang negosyo. Ang una, dapat meron tayong produkto, meron tayong brand, meron tayong sistema, at meron tayong marketing. So, yun yung isa sa mga buuin natin pagka gusto nating maging malayo ang marating ng negosyo natin o maging magtagumpay pa ang negosyo natin. Kaya sa 4 na yan, isa-isahin natin yung ipaliwanag. Unahin natin yung branding. So, ang branding, hindi lamang ito isang logo, hindi lamang ito isang pangalan ng isang negosyo. Kung hindi, ito yung tipong naiiwan ng mga customer na nasa isipan nila na pagka narinig nila yung pangalan ng negosyo mo o yung nakita nila yung logo mo, tiwala kaagad ang nararamdaman nila. Para sa akin, ito ay dapat magkaroon tayo ng connection sa mga customer natin na kahit sabihin natin pare-pareho lang yung mga paninda natin sa lugar natin o sa mga iba pang negosyo, pero kung maayos at maganda ang serbisyo ng negosyo mo at maayos kang makikitungo sa mga customer mo at palaging dekalidad ang mga produkto mo, ikaw ang babalik-balikan nila. Yun yung pagkakaintindi ko sa branding. At lagi nating tatandaan na ang bawat negosyo ay pwedeng kopyahin ng ibang tao. Pwede rin silang magnegosyo ng tulad ng negosyo mo, pero ang reputasyon ay hindi nila kaya itong kopyahin. Ito ay ang pakikitungo natin sa mga customer natin kung paano natin sila binigyang halaga. Kaya kung isa ka sa mga nagpaplanong palakihin at palawakin pa yung negosyo mo kung anong meron ka ngayon, huwag lang mag-focus sa pagbibenta. Mag-focus ka rin sa pagpapatatag ng iyong brand. Isa yun sa mga dahilan kaya tayo binalik-balikan ng mga customer natin dahil sa nakabuo tayo ng brand at connection sa mga customer natin. At dahil sa ang negosyo ay hindi lang produkto ang binibili nila, kung hindi ang tiwala, ang kalidad, at ang magandang experience at karanasan nila ang na-experience nila dyan sa negosyo mo. Lalong-lalo na sa mga services na nire-render ng isang negosyo ay kailangan gandahan at alagaan, maging pulido man yung i-render nating o ibibigay nating serbisyo sa kanila. At ano-ano nga ba ang mga bumubuo sa brand ng isang negosyo kung gusto mo talaga itong patibayin at ipakilala sa lugar ninyo o sa buong mundo? Unang-una dyan, syempre, yung brand name mo, yung brand name ng negosyo mo. Na pagka nakita nila, pagka nabasa nila, napakadaling tandaan ang pangalan ng negosyo mo. Pangalawa dyan ay yung logo. Ang logo ay isang part ng branding na pagka nakita nila yung logo, kahit sabihin nating wala yung pangalan, ay ma-identify na nang nanonood sa logo mo na ibig sabihin ay yan ay pagmamay-ari ng isang kumpanya. Tulad ng panakita tayo ng check, ibig sabihin yan ay Nike. So ang logo ay isang part lang ng brand. So yan yung napakadaling tandaan na pagka nakita yung brand mo ay makilala ka agad yung pangalan ng negosyo mo o yun ang produkto mo. At ang brand identity ay isa sa pinakamahalagang sangkap. Dapat meron ng isang brand ng negosyo o ng produkto dahil sa dito palagi nilang matatandaan, lalong-lalo na yung mga kulay, yung quality, yung packaging ng isang produkto o yung sistema ng serbisyo na nire-render mo sa negosyo mo, ay lagi nila itong matatandaan. At hindi nila ito basta-bastang mawala sa isipan nila, lalong-lalo na pag nakita nila kaagad ito. Sumunod na pagkakilala sa isang brand ay katulad ng mga slogan o katulad ng mga tagline. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga negosyo ay may kanya-kanya silang tagline. Pagka narinig natin yung tagline nila, alam natin na yung tagline na yan ay nagre-reflect doon sa mismong pangalan ng negosyo at sa kabuuang kumpanya. At napakahalagang sangkap din sa branding ay ang values, na ang isang negosyo ay dapat may prinsipyo ng pagiging tapat, honest, quality sa serbisyo, at may malasakit sa customer. Diyan natin matitiyak kung gaano tayo nagbibigay ng value sa ating mga customer. So, isa yan sa pinaka-part ng branding na makilala tayo na ma-experience lahat ng mga yan ng ating mga customer. At syempre, hindi maiiwasan dyan ang pagkakilala o ang na-experience ng customer pag sila'y pumasok doon sa negosyo mo o pagka halimbawang sila'y bumibili sa negosyo mo o nagpapagawa sa negosyo mo. So, kailangan mafe-feel din nila na napakaganda yung magiging experience nila. So, isa yan sa mga nagbibigay ng brand doon sa mga customer. Pagka may hinahanap ang isang customer at inire-repair yung negosyo natin o yung produkto natin na ganito ang naging experience nila, so yan yung isa sa mga nakahalagahan o kasangkapan na napakagandang branding experience ng mga customer mo. At napakahalagang bahagi rin ng branding ay yung mga feedback o yung mga komentaryo ng mga customer natin. Lalong-lalo na pagka halimbawang napakaganda yung naging experience nila, hindi nila maiwasan na i-repair tayo. At nagbibigay din sila ng magandang feedback
at ipopromote nila yung negosyo natin o yung produkto natin, lalong-lalo na sa kanilang mga kaibigan, sa mga kanilang mga kamag-anak, at kung minsan sa social media. Sinishare nila yan, yung experience nila, yung mga naging karanasan nila nung sila ay tumangkilik sa produkto o sa serbisyo na nire-render natin sa mga customer. At isa sa pinakamahalagang madaling makilala o magkaroon ng brand yung produkto natin o yung negosyo natin ay yung maipapangako natin sa kanila o sa mga customer natin na pag sinabi nating quality yung naging serbisyo natin o naging produkto ng negosyo natin, ay dapat yun talaga ang kanilang matatanggap pagka nagbibigay tayo ng serbisyo o pagka bumili sila ng ating produkto. At kung mapapansin nyo, sa mga malalaking kumpanya, kung mapapansin nyo, meron na silang 100 na branches o 1,000 branches, papansinin nyo na meron silang kung tawagin ay consistency. So, isa yan sa part ng kanilang branding na kahit saan ka mang store pupunta o kahit saan ka mang store bibili ng produkto nila, ganun pa rin ang serbisyo na ma-experience mo. Yan yung consistency. So, dapat meron tayong consistency, maging produkto man yan o maging serbisyo man yan. Kasi pagka nag-branch out tayo, pagka nagkaroon tayo ng maraming branch, dapat ang lahat ng mga branches ay dapat meron din silang consistency na lahat ng branch ay yun yung ipapadama natin sa mga customer natin. So yun lang guys ang may share ko sa inyo patungkol doon sa branding at sana may napupulot kayong aral na may apply nyo rin sa kanya-kanya nyong negosyo. Lalong-lalo na doon sa mga nag-uumpisa. Ang pinakakalaban lang naman natin dito ay yung tipong first timer tayong bumuo ng negosyo o bumuo ng produkto na wala talaga tayong nagmi-mentor sa atin, walang nagtuturo sa atin. So medyo mahirapan tayong bumuo ng brand o paano natin ito dadalhin doon sa napakagandang brand ng negosyo o ng produkto natin. Pero kung natutunan naman natin ito at magkaroon tayo ng napakahabang experience sa negosyo natin, ay unti-unti natin itong mai-improve at maipadama ang napakagandang brand ng negosyo natin doon sa mga customer natin. Kaya yun lang guys sa video ko na to, at kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel at pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Brum brum. Bye!